Mumbai. Tuloy po tayo sa bayan ng Francis Sanchez Mera. Ano ba yun? Sanchez Mera o Mera Sanchez? Ayun ang sulat. Sanchez Mera. Ayan. Laki pala ng Sanchez Mera. Ito yung Primera Calle National Road. Kagad makikita natin ang pamilyang bayan ng Sanchez Mera dito sa left side, at mga mall naman dito sa kanang bahagi. So tulad pa rin ng dati, ang gagawin po natin ay magkaroon po tayo ng town tour, specifically from this place. At makita ang mga pangunahing infrastruktura meron sa pamahalaan tulad ng munisipyo. Sa yun, simbahan, yung paaralan, palengke, yung plaza, police station, fire department, evacuation site, center. So sa pagpapatuloy, narito pa rin tayo sa Sanchez Mera, Cagayan. Dito sa kanang bahagi ay makikita natin ang simbahan. Anong simbahan to? Centro Catholic School, Divine Word High School. Okay, dito naman ay sa harap ang Sanchez Mera Central Elementary School. At doon sa unahan ay ang munisipyo. So ibig sabihin, ang Sanchez Mera ay produkto ito ng mga structure na ginawa ng mga Espanyol, diba? Ang tawag doon ay ang reduction system, kung saan ang sentro ay ang simbahan, katabi nito ay ang munisipyo, sa harap ay plaza, sa gigilid ay ang paaralan. Yan yung konsepto ng reduction system ayon kay Juan de Plasencia. Ba't niya dito pinart? Takpan yung Sanchez Mera ng nakasulat. Malakis ka, di ba? Okay, since halos makita na natin yung pangunahing gusto nating makita, next siguro is dalawin natin ang residential area. Siyempre ito, busy naman to eh. Sa gilid-gilid nito, malamang na hindi busy. Tingnan natin ito. (7-Eleven) left side. Alam niyo, kami sa Samar, kamakailan lang kami nagkaroon ng 7-Eleven. Dito ay halos kahit barangay may 7-Eleven. Kami sa Samar, isa lang ang may 7-Eleven doon, yung Katarman lang. The rest wala na. Hindi pa kami nakaka-afford mag-invest na sa katulad ng sa 7-Eleven. Dito isa-isahin natin.
street mula doon sa highway. Ayan yung police station, kita na natin. Cagayan Police Provincial. Haba ng mga kalye dito. Street sign sila, Marzan Street. So itong nadaanan pala natin ay Marzan Street, at kung kakaliwa tayo, ito ay ang Hilario Pulido Street. Hilario Pulido Street. Kakaliwa tayo dito sa Rico Street. Ito, Rico Street ito. Ganda ng bahay, oh. Bagong pintura. Ganda tingnan ng mga bahay na may mga ano, may mga tanim. Ang sarap sa mata. Sarap sa mata talaga. Wow, ancestral house, oh. Matagal na siguro ito. Sana pangalagaan. Binabagyo ba dito? Parang hindi ko pa narinig o nabalitaan may bagyo dito. Malinis, ano? Tahimik pati. Para tayong nag-retreat. Recollection. Yan, oh. Ancestral house, oh. Yan, oh. Okay. Tawid na tayo. Baka makita pa tayong multo. Hindi na 70s yun, eh. Anong style, mga kahoy. Oh, ang dami, ano ito, na-preserve nila, oh. Tinulungan ba ito ng ano, ng Historical Commission, National Historical Commission? Ano, tulungan, ano, para ma-preserve yan. Nakakatang mga street dito, oh. Kaliwa naman tayo dito, walang street, walang nakasulat na street. Dito ayan, lumang bahay ulit. Kaya pala kapag tinignan mo yung mapa, yung lumalabas talaga na naka-bold font ay ang Sanchez Mera dahil dito. Ibig sabihin matagal ng bayan ito. Yun lang yun, eh.
ano yun, yung mga nakatsaliko. Kulay orange. Sa Pamplona, meron din ganyan. Dito, meron din ganyan. At dadako naman tayo dun sa kabila. Kabila naman. Patawid tayo ah. Dito naman tayo. Luma din, no? Daming lumang bahay. Parang panlima na yan yung nakita ko. Dito tayo sa Juan Luna Street. Juan Luna Street. So sa mga taga rito matagal nang hindi nakakabalik. Ayan o, yun din o. Mga shell yung bintana. So ang video ito ay nilalaan ko rin sa mga taga rito matagal nang hindi nakakabalik. Marahil dito kayo nag-elementary, nag-high school, nag-college na, mayroon at nakapagtrabaho na sa ibang bansa, sa ibang bayan, at hindi na kayo nakabalik dito simula pa na. Gustuhin man ninyong bumalik pero wala talagang time. So huwag po kayong mabahala at ako na lang po ang iikot para sa inyo para magunitan nyo muli ang lugar kung saan kayo lumaki, diba? Para makita nyo mga pinsan nyo, yung mga hibati, yung mga kaibigan nyo, yung mga ex, girlfriend o boyfriend, nandito, pati yung mga kalaban ay nandito rin. At doon naman sa mga hindi taga rito na gusto lang siguro marahil for what reason, kasi pag ni-search mo ang Sanchez Mera, ang kahit anumang lugar, ang lumalabas din ay yung kanilang mga tourist destination, mga delicacies at saka yung kanilang kultura. Sa akin naman ay itong mga daan lang, street view. So dun sa mga nagbubalak na pumunta rito, maganda itong reference lalo na dun sa mga magtatayo ng negosyo para makita niyo, ma-assess anong kailangan negosyo ang pwede din niyo itayo sa lugar na ito. Pati na yung aking buhay na naman ako. Excuse me po. Subo talaga. Simulan lang ito nang kumain ako ng pinya kahapon. Marami kasing pinya sa lugar nito. Ang tamis at ang mura talaga, oh. 3 for 100. Samantala sa amin yung isa niyan 180 to 200 pesos yung pinya. Grabe yung mura dito. Kaya mapabili ka talaga. Gusto ko sanang ubusin. Kaso naman mahirap lang ubusin yun. Ay, yung palengke na dito pala sa dulo, oh. Ito ang palengke. Yung ano bang mayroong tinda sila. Yan, oh. By the way, time check 11:32 na. Dahil pala kulang ng tao, magalas 12 na pala. Wala nang naglalako dyan, niluluto na yung kanilang mga nilalako. Ito yung pamilihan, no? Sa tapat naman ay DIY. Ito parang temple. Mr. DIY. Mr. DIY. Always low price. Kahit sana lang si Mr. DIY. Lahat ng napupuntahan kong mga
mga munisipyo may DIY. Sino ba ang palagi? Pero talo ang DIY sa ano eh, Temluilier at saka Palawan. Nandyan talaga sila palagi. Lahat ng ako napuntahan, Cebuana, Luilier, Temluilier at saka Palawan. Mas nauna pa sila sa akin, nandyan na. Sumunod itong Mr. DIY. Mas magandang gusto yan. Siguro kailangan na natin kumain para magkaroon tayo ng power. So hanggang dyan na lang po. Stop recording.